Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pag-aralan ngayon sa Araling Panlipunan 1, Quarter 4, Week 2 ay tungkol sa paggawa ng payak na mapa ng loob at labas ng tahanan. Handa na ba kayo? Tara na! Makinig at matuto kasama si Teacher Christine. Para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makagagawa ka ng simple o payak na mapa na nagpapakita ng loob at labas ng bahay. Ang ating pag-aralan ngayong linggo ay tungkol sa paggawa ng payak na mapa ng loob at labas ng tahanan. Subukan natin sagutan. Panuto, tingnan ang mapa. Tukuyin ang mga bagay o lugar na inilalarawan base sa direksyon. Isulat sa sagutang papel ang wastong sagot. Una, ang nasa kanan ng silid, tanggapan o sala ay ano kaya ang inyong sagot? Tama! Ang sagot ay hapag, kainan. Pangalawa, ang nasa itaas ng hapag-kainan ay ano kaya ang nasa itaas ng hapag-kainan? Magaling! Palikuran. Pangatlo, ang nasa kaliwa ng kama ay ano kaya ang nasa kaliwa ng kama? Tama! Hagdan. Makikita natin ang hagdang sa bandang kaliwa ng kama. Kaapat. Ang block ay nasa ibaba ng hagdan. Ano kaya ang makikita natin sa ibaba ng hagdan? Tama! Pinto. Panglima, ang kama ay nasa itaas ng. Saan kaya natin makikita ang kama? Magaling! Sala. Makikita natin ang kama sa itaas ng sala. Para sa ating balik-aral, panuto, lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng angkop na lokasyon ng tinutukoy na bagay sa pariralang naglalarawan at lagyan ng X ang larawan kung hindi. Tingnan ang larawan. Puno na nasa likuran ng bahay. Check po ba o X? Tama. Check. Well done! Pangalawa, tingnan ulit ang larawan. Aso na nasa likuran ng kulungan. Check po ba o X? Saan kaya natin makikita ang aso? Ang sagot ay X. Pangatlo, una na nasa ibabaw ng kama. Check po ba ito o X? Tama! Check! Ang unan ay makikita natin sa ibabaw ng kama. Well done! Pang-apat, tingnan ulit ang larawan.
Aklat na nasa unahan ng mesa. Tama po ba? Check o X. Ang sagot ay X. Ang aklat ay makikita natin sa ibabaw ng mesa. Panglima, ibon na nasa ilalim ng puno. Check po ba o X? Ang sagot ay X. Ang ibon ay makikita natin na nasa itaas ng puno. Ngayon, meron tayong babasahing kwento na ang pamagat ay ang loob at labas ng bahay ni Sed, ni Annie Jane Aquino Roma Santa. Handa na ba kayo? Araw ng Sabado, maagang gumising si Sed upang tumulong sa paglilinis ng kanilang bahay. Una niyang iniligpit ang higaan sa kwarto na nasa kanang bahagi ng tahanan. Sumunod ang sala na nasa kaliwa ng pintuan. Biglang napatigil sa paglilinis si Seth nang maamoy niya ang niluluto ni nanay sa kusina na nasa kanang bahagi ng hapag-kainan. Tinulungan niya ang kanyang nanay sa paghahanda ng pagkain sa hapag-kainan na nasa kaliwang bahagi ng kusina. Sama-samang kumain ang buong pamilya sa hapag-kainan. Pagkatapos kumain, nagtungo si Seth sa banyo na nasa kaliwa ng kwarto para maligo. Naisipan niyang maglaro sa labas ng kanilang bahay. Sa harapan ng kanilang bahay ay abot tanaw niya ang malaking ospital. Sa kanang bahagi ng labas ng kanilang bahay ay may matataas na puno ng nara na nagsisilbing lilim sa init ng araw. Nakaparada naman ang kanilang tricycle sa gawing kaliwa. Madalas namang tinatanaw ni Sed ang paaralan na nasa likuran ng kanilang bahay. Dahil pandemic ngayon, tahimik ang paaralan at tanging mga guro lang ang pumapasok doon. Mga tanong, panuto, sagutin ng pasalita ang mga tanong sa ibaba batay sa pagkakaunawa sa kwento. Una, ano-anong lugar sa loob ng tahanan ang nabanggit sa kwento? Pangalawa, ano-anong lugar naman o bagay ang nakapaligid sa labas ng bahay ni Sed? Kumakatawan sa kinalalagyan ng mga bagay o lugar ang mapa. Dito ipinakikita ang anyo ng mga bagay o lugar. Sa pamamagitan ng mapa, madaling matutukoy ang posisyon ng mga bagay at lugar na kinalalagyan nito. Ang bahay o tahanan ay isang lugar kung saan malayang nakapagpapahayag ng damdamin ang bawat tao sa komunidad. Dito rin namulat ang ating mga mata noong tayo ay sanggol pa. Ang loob ng ating bahay
A. Sahig. Makikita natin sa ibabang bahagi ng bahay. Pangatlo, ano ang nasa magkabilang bahagi ng bahay? Tingnan ninyo ano kaya ang nakikita ninyo. Letra C. B. Ito ay makikita natin ang dingding. Pang-apat, ano ang nasa harap na bahagi ng bahay? Tingnan ninyo kung anong nakikita ninyo sa bandang harap. Tama, letra C. Pinto at bintana. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, gamit ang mapa ng bahay sa itaas, sagutin ang sumusunod na tanong. Una, anong lugar ang makikita sa kanang bahagi ng bahay ni Ana? Pangalawa, anong lugar ang makikita sa kaliwa na bahagi ng bahay ni Hana? Pangatlo, anong lugar ang makikita sa harap ng bahay ni Ana? Pang-apat, anong lugar ang makikita sa likod ng bahay ni Ana? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Panuto, isulat sa sagutang papel ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Una, ang unan ay matatagpuan sa silid tulugan. Pangalawa, ang kama ay nasa silid tanggapan o sala. Pangatlo, ang mga kagamitan sa pagluluto ay dapat nasa kusina. Pang-apat, tayo ay sama-samang kumakain sa kwarto. Pang-lima, ang pinto ay bahagi ng loob ng tahanan. Tandaan, ang bahay ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi at mga lugar na may kani-kaniyang lokasyon. Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa kinadalagyan ng mga bagay o lugar. Ito ay nakatutulong sa paghahanap sa kinaroroonan ng isang bagay o lugar. Ipinakikita nito ang anyo ng bagay o lugar kung titignan ito mula sa itaas. Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang kinatawang bagay o lugar ng bawat hugis o kulay na ginamit sa mapa. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!